Hello po sa iyo Sir Neb at sa buong Pinoy Creepypasta team. Ako po si EJ. Share ko lang po ang naging karanasan ko noong graduation day namin. Ang nangyari po kasi Sir Neb, naudlot ang graduation namin noong 2020 nung pumasok ang pandemya. Kaya ngayon taon lang po natuloy. Sobrang fresh pa po ng pangyayari sa isip ko dahil kailan lang po ito nangyari. Sinend ko po agad sa inyo para detalyado kong maikwento. During pandemic po kasi, marami sa mga classmates ko ang tinamaan ng COVID at binawian ng buhay. Ganoon din po yung mga teachers namin. Marami pong nalagas sa batch namin, maging sa sinundan at sumunod sa aming batch. Sir Neb, nagagawa ko pong makakita ng mga multo. Bata pa ako ay ilang ulit ko na itong naranasan. Ito nga pong experience ko ay nangyari noong graduation namin. Nagsimula akong matakot nang maaninag ko mula sa isang sulok ang grupo ng mga tao na masasabi mong hindi naman talaga kasali sa programa. Nasa isang sulok lang sila ng sports complex kung saan ginaganap noon yung aming pagtatapos. Habang nagmamarcha kami ay nararamdaman ko silang nakatayo lang doon. Hindi ko maiwasan na hindi kilabutan kahit pa dati na nga akong nakakakita ng mga multo. Hindi ko maaninag ng maayos yung mga mukha nila. Pero ramdam ko sa sarili ko na kilala ko sila. Malakas po ang kutob ko Sir Neb na sila yung mga nalagas sa batch namin. Kasi hindi lang basta takot ang nararamdaman ko. Ramdam ko rin yung napakatinding lungkot sa paligid. Noong nagsimula na yung ceremony ay paulit-ulit na nagluko yung mic na para bang may ibang nagsasalita. Kahit pa wala namang may hawak ng mikropono. Hanggang sa magsalita yung isang teacher namin ay hindi tumigil yung mga pagpaparamdam. Kaya kahit nasa kalagitnaan ng program ay nag-decide yung isang teacher na manalangin. Kahit pa nga ginawa na namin yon bago mag-start. Pero hindi kagaya noong unang prayer namin na medyo magulo kami. Yung oras na yon talagang naging seryoso ang lahat. Lalo pa nga at binanggit ng teacher yung mga taong dapat ay kasama namin ng mga oras na yon, mga estudyante at teachers na namaalam na. Pagkatapos ng prayer Sir Neb ay naging maayos na ang program, ni hindi na naulit yung pagloloko ng sound system. Kahit na dapat ay sobrang saya namin ng araw na yon, ay naglaan pa rin kami ng oras para alalahanin yung mga kabatch at guro namin na namaalam dahil sa pandemya. Sir Neb, ako po si Anya. Magandang araw po sa inyo. Meron po akong kakambal at siya po si Annie. Masasabi kong yung pagiging kambal namin ay sobra pa yata sa pagiging kambal lang dahil parang hindi po kami mabubuhay nang wala ang isa't isa. Mula pagkabata hanggang sa edad naming 20 ay umiikot lang talaga ang mundo namin sa aming dalawa. Wala kaming ibang kaibigan at hindi pa rin kami pareho nagka-boyfriend. Bahay, eskwela lang kami araw-araw. Ganoon po tumakbo ang buhay namin. Excited kami noon sa nalalapit naming graduation nang dapuan ng malubhang sakit ang kambal kong si Annie. Kung gaano siya ka-down noon ay ganoon din po ang naramdaman ko. Abot-abot ang panalangin ko sa Panginoon na malampasan namin ang pagsubok na yon. Pero sadya yatang hanggang doon na lang ang buhay ng kakambal ko. Sumakabilang buhay po siya habang hawak ko ng mahigpit yung kamay niya. Araw ng graduation, sa halip na excitement ay kalungkutan ang nararamdaman ko. Napakabigat ng dibdib ko Sir Neb habang nagmamarcha ako palapit sa stage kasabay ng iba pa. Laman kasi ng isip ko yung kakambal kong si Annie. Dapat ay dalawa kaming nagmamarcha at tatanggap ng diploma. Nasa ganun akong sitwasyon nang bigla kong maramdaman na may humawak sa kamay ko. Isang malamig na kamay. Mula doon sa kamay na nakahawak sa akin ay unti-unting napaangat ang tingin ko sa may-ari nun. Sir Neb, yung kakambal kong si Annie. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Maaaring gawa lang yon ng isip ko.
Pero malinaw ko pong nakita ang kakambal ko na sinasabayan ako sa pagmamarcha. Siguro alam niyang malungkot ako, kaya nagpakita siya sa akin at sinuportahan ako sa graduation na dapat ay kaming dalawa ang magkasama. Dahil doon ay napalitan na ng saya ang lungkot ko, Sir Neb. Hindi ko nagawang matakot kahit na alam kong multo na lang ni Annie ang kasama ko sa mga sandaling yon. Ni katiting na kilabot ay wala akong naramdaman. Sa halip ay excitement at kasiyahan ang bumalot sa puso ko dahil naka-attend din si Kambal sa araw ng aming pagtatapos. Yun po, Sir Neb, ang una't huling pagpapakita sa akin ni Annie. Pero palagi ko pa rin siyang pinupuntahan sa kanyang puntod at kontento na akong nakasama ko siya sa aming graduation. Hindi ko alam kung paanong i-explain yung nangyaring yon. Pwedeng isip ko lang din ang may gawa ng imahe ni Annie. Hindi ko rin talaga maipaliwanag. Pero kahit ano pa yon ay nagpapasalamat ako dahil nakatulong ang pagpapakitang yon ni Annie para makapagsimula akong muli at malagpasan ang kalungkutan na bumalot sa pamilya namin. Magandang araw po, Sir Neb. Tawagin niyo po akong Papsi. Yan ang tawag sa akin ng mga kaklase ko dahil ako ang pinakamatanda sa batch namin. Late ko na kasing pinagpatuloy ang pag-aaral ko, pero proud po ako na sa wakas ay nakatapos din. Noong araw po ng graduation namin ay may kababalaghan po akong naranasan. Habang abala ang lahat sa nasabing event ay napansin ko ang batang patakbo-takbo sa ibabaw ng stage. Una ay hindi ko pinansin dahil baka ako anak lang ng teacher. Kaya hinahayaan lang nila sa itaas ng stage na magpalakad-lakad at patakbo-takbo pa. Pero nang nagsimula na yung program at wala pa ring sumasaway sa bata, ay doon na ako nagsimulang mag-alala. Sabi ko sa katabi ko, bakit hinahayaan lang yung bata na maglaro sa stage gayong nagsisimula na yung graduation ceremony? Nagtaka yung katabi ko at para bang hinahanap niya yung sinasabi kong bata. Tinanong niya sa akin kung saan banda raw nakapwesto yung bata. Tinuro ko naman sa kanya. Sabi ko, ayun oh, batang lalaki na nakasuot ng t-shirt at short na mukha namang panlakad. Napakamot ng ulo yung classmate ko kaya tinanong ko rin sa iba ko pang mga classmates kung nakikita ba nila yung bata na nakikita ko sa stage. Sa puntong yon ay kinabahan na ako dahil wala ni isa man sa kanila ang nakakakita sa batang naroon maliban sa akin. Inisip ko pang pinaprank nila ako na kunwari hindi nila nakikita para isipin kong multo yun. Kaya ang ginawa ko, nilapitan ko yung teacher namin at sa kanya ako nagtanong. Pero maging yung teacher ko ay umiling din at sinabing wala namang bata sa stage. Tinanong niya nga ako kung may third eye daw ba ako kasi posibleng multo yung nakikita ko. Hindi ko siya masagot kasi maski ako hindi ko alam kung meron ba ako nun o ano. Nanahimik na lang ako. Tiniis ko na lang yung takot na nararamdaman ko. Hanggang sa umakyat ako sa stage ay naroon pa rin yung bata. Grabe, sobrang nanayo yung mga balahibo ko nung makita ko siya ng malapitan. Kahit hindi naman siya tumitingin sa akin, pakiramdam ko ay tinitignan niya ako. Hanggang sa matapos yung graduation ay hindi talaga nawala sa stage yung batang yon. Kung sino man siya, Sir Neb, ay hindi ko na nalaman. Siguro naligaw lang yun doon at nakisali sa graduation namin.